Si Senador Ping Lacson ay nagbigay ng malakas na signal sa Senado. May key witness na handang magsalita ng buo sa Philippine Underwater Probe. Ito ay malaking hakbang tungo sa totoong pagpapanagot sa bilyong-bilyong anomalya sa flood control. Hindi lang paliwanag kundi ebidensya at pangalan. Ano po? Kung susuportahan ng ebidensya at aksyon, maaaring maging turning point. Ito para sa transparency at accountability, hustisya. Ano po? Yan po ang pahayag na ni Senate President Senate Pro Tempore Ping Lacson, ano, na inamin niya po na babalik siya bilang isang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Ano? Okay, bago po tayo magtuloy-tuloy, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Batay po sa mga kamakailang ulat, ano, itong Nobyembre lang, pagpasok ng Nobyembre, ang key witness o very important witness na binanggit ni Senador Ping Lacson ay isang hindi pa pampublikong nakilalang testigo sa Senate Blue Ribbon Committee probe sa mga anomalya ng flood control project. Ano po? Narito po ang detalye. Panoorin po natin ang report. Sa panayam sa kanya, Handang-handa ka na po ba na pamunuan uli ang Blue Ribbon Committee at wala na pong atrasan yung pagbabalik nyo bilang Blue Ribbon Committee Yeah, Chairman? if elected, sige. Sinabi ko na kay SP, I'll accept. ayan po ang panayam sa kanya ng mamamahayag na si Libueno kung handang-handa na po ba siya na bumalik bilang isang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang pinakamakapangyarihang committee sa loob ng Senado. So ready na ho uli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senador sa anumang magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control Yeah, anomalies? that much diniscuss din namin na pareho pa rin. Walang magbabago. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. And sir, tiwala kayo na hindi naman madidestabilize ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Tama. Basta't ang inilalabas mo diyan ay yung pawang katotohanan. Bakit ka matatakot kung matanggal kayo sa majority? Basta't nailabas nyo yung katotohanan. Di po ba? Kasi ang hinahanap natin dito, transparency, accountability ng mga sangkot dito sa flood control at ghost project. No? Sino po ba ang ayaw sa katotohanan? Siguro yung mga taong sangkot. Ayaw nila ng katotohanan dahil ayaw nilang managot. Pero sa atin, nang hinahanap natin ang katotohanan, pabor tayo. Kasi sinabi naman niya na nakahanda sila kung ano man ang pwedeng mangyari sa kanilang investigasyon. Basta't mapalabas ang katotohanan, yung totoo. Pero ano yung nakikita nyong chance? Sa ngayon, wala naman po. I don't think so. That much inassure naman ako ni Senate President. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan namin. Mukhang okay naman. And then, sir, tuloy na tuloy po ba yung panibagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Hingin ko yung Friday kung pwedeng ibakante niya. So, tentative pa po yun, sir. Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi Importante. Ano? Paglalarawan, pagtatanong ni Silly Bueno kay
Senador Ping Lacson kung gaano daw ka-importante ang testigong ito. Paglalarawan ni Ping Lacson, ito ay isang testigo na handang magbigay ng buong testimonya na maaaring wrap up o tapusin ang investigasyon. Inaasahan niyang magdudulot ito ng prosecution at conviction laban sa mga sangkot na politiko. Ayan na po. At DPWH official at kasama po ang mga kontratista dyan. No? Nag-aanda ng affidavit na sinusuportahan ng ledger, digital files, at iba pang dokumento. Ito ay maaaring magbigay ng chain of evidence para sa mga irregularidad tulad ng ghost project kickbacks, 20 to 25% umaabot ang congressional insertion. Ano po? Patuloy po tayo. Pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous Yeah, witnesses. naturally and surely. Mhm. So may nagsabi na ho siya ng affidavit, sir? Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. No? Kasi base sa kwento, saka base do sa mga mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na Tama. lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. Tama. Yun naman talaga ang dapat eh. Kung magmi-mention ka ng pangalan na sangkot dyan, dapat mayroon kang ebidensya. Kung wala naman, haka-haka lang, hearsay, ay wag na lang. Kasi hindi yan magtutuloy-tuloy eh. Dapat yan ebidensya talaga. Ebidensya, yung pangalan ng taong sangkot, ayun na, pasok na yun. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, ito Yan ba, ang aming usapan. siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa Blue May Ribbon? conduit actually na nagparating. Ano po ito? Government official? Walang balita kay Gutesa, and that's the reason why I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. No. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage para Pinagmulan, ipinapakilala sa kanya ng isang intermediary, tagapamagitan. Hindi pa ito inihayag ang pangalan at maaaring magdagdag ng bagong detalye po, na hindi pa nalalaman sa publiko. Hindi pa po ito nalalaman ng publiko. Ito po ay inaasahan kung matutuloy po yung susunod na hearing sa November 14 to 2025 pagkatapos ng pagbabalik ni Lacson bilang chairman ng committee. Tuloy po tayo. magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga nawawala siya. And we need him to sue up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his claim in his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate do sa kanya mga sinabi. In fact, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang ipipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay kay Congressman Saldico sa Europe.
So, baka And yun we're still validating, ano, kung yun ang sabi eh. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na Tama, i-check nyo kung nakalabas nga itong dalawang ito, yung binabanggit na mga kasama po ni Saldico. Ano? Yun po talaga ang makapagbibigay linaw dito kung totoo nga na tumatanggap talaga sila ng kickback ng mali-malitang pera na dinadala po nitong mga taong ito. Dinadala po ni Uli Gutesa na kanyang sinasabi. Yung Paul at saka ano ba yun? Yung mga kasama po ni Saldico na yung isa daw po ay nasa Chile na. Ha? Yun po dapat ang makuha nila. Ha? they use their real names, ano. Yeah. So, sino po ba yun yung ihaharap Mark ni and Paul, yung sinasabi niya na yeah. kasama niya na nag-deliver. Ng- Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate whether it's another witness or whatever. Ngayon, kung mayroon talagang magko-corroborate sa mga sinasabi ni Gutesa, malamang isa siyang makatotohanang witness. Ngunit kung wala, paano na yan? Pinapatunayan pa namang peke yung kanyang affidavit. Peke yung pirma na Attorney Rose Espera. At ngayon, mayroon po siyang kaso dahil nga sa forge yung pirma ng lawyer dun sa kanyang affidavit. Ano? Kaya, nako, malaki pa, mahabang usapin pa po ito. Documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. No? So, hindi ho kayo mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, no, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, Alam niyo po na humahanga po akong investigador itong si Ping Lacson. Magaling po itong investigador eh. Hindi po siya naniniwala sa mga salitang sinasabi ng isang witness. Not unless na may nag-corroborate sa mga sinasabi nitong witness na ito. Kasi kung witness lang, walang magko-corroborate na magbaback up sa mga sinasabi, walang kwenta yun. Ano nga po? Di ba po, ano? mahirap tumayo. So, kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ho ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pagkaalam ko lang na nag-join daw, sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag Kung may yung dalawa? information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Especially Gutesa, para makita natin kung meron siyang mga support documents. May mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no. Hindi ganon, no. Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago doon sa naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Sir, kinu-question din ni Senator Kung saan kayo dadalhin ng ebidensya, doon kayo pumunta. Yun po, tama po yun. Ano? Tama po yun mga sinasabi ni Ping Lacson. Kung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon tayo. Ha? Doon kayo gumawa ng konklusyon. Kala ka naman gumawa ka ng konklusyon sa walang ebidensya. Nag-start pa lang yung investigation, may konklusyon ka na. Hindi po pwede yun. Ebidensya. Testigo. Magko-corroborate sa testigo. Yan po ang sangkap ng investigasyon. Ang testimonya
nito ay maaaring maging turning point. Ano po? Para sa pag-file ng kaso na sa ombudsman o korte. Ito po ay fa-file sa ombudsman. Ang ombudsman ang magdadala sa Sandigan Bayan. Ano? O korte, lalo na sa mga inimbitahan tulad ng mga kontratista na Diskaya family at mambabatas. Gayunpaman, nangangailangan pa ng corroboration. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Yung corroboration sa mga sinabi nitong testigo na to para maging matibay po. Ano? Kasi hindi po magiging matibay ang isang ebidensya kung walang corroboration ng iba. Oh, di po ba tama? Ganyan po ang mag-imbestiga. Hmm? Kung magpapatuloy po itong hearing na to, magiging mas malinaw ang mga detalye. Ano? Kaya atin pong subaybayan ang update mula sa mga balita, mula sa mga ganitong klaseng Senator pagtatanong. Marcoleta, yung Oh. aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang Yung mga standard or specimen signatures ni Attorney Spera, kinumpare doon sa question document. Meaning, yung kino-question na hindi sinasabing hindi niya pirma. Hindi nga nang match eh. Hindi naman Yun kami lang. yung nag-conclude no, kundi NBI plus yung at yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir. yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung inimbestiga na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung repetitive na at naipadala na, kasi I remember no, when I gave flash drives no, kay Secretary Vince Dizon, ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si dating ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dizon. No, sabi ko, kompleto na yan. Actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kasi kompleto naman talaga yun eh. Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nandoon naman na. So, I'd like to think na nakatulong yon. Kaya naka-ready na sila mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka Oriental Mindoro nga yung Basis. inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media. Di ba? Ang dami nyo na nakakalap na ebidensya because people have become conscious at saka talaga naging di natin para talaga masustain yung effort ng government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies, at saka para mapanagot talaga yung dapat managot. Otherwise, kailan naman ulit ito? After 5 years? After 10 years? So walang katapusan.